Kabanata 1031. Sina Benjamin at Erisa ay sumakay sa Blackwind sa bukas na parang, pinagmamasdan ang napakagandang tanawin bago huminto. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagtakbo sa mga track ng karera. Bulalas ni Erisa habang nakabuka ang mga braso para yakapin ang inang kalikasan. Nagdilim ang mga mata ng lalaki habang pinagmamasdan ang napakatalino na kagandahan ng babae, nararamdaman ang mga alon ng pagnanasa sa kanya. Hindi napansin ni Erisa ang banayad na pagbabago ng lalaki. Habang kinikilig pa rin siya sa nakikita, pinatalikod siya ni Benjamin at mariing idiniin ang lobby nito sa lobby niya. Napakalapit ng kaakit-akit na mukha ng lalaki kay Erisa kaya nanlaki ang mga mata nito, at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso. Ginamit niya ang kanyang dila upang palalimin ang halik, mahusay na nagpapadala ng mga agos ng pagsinta sa buong katawan nito. Dala ng kanyang pagnanasa, inikat niya ito para paigtingin ang halik. Nablangko ang isip ni Erisa. Nabawi niya ang pakiramdam niya nang maramdaman niyang nag-vibrate ang telepono. Nang makitang tila hindi napapansin ng lalaki ang papasok na tawag, kinurot siya nito at nauutal, ang fa-phone. Kumunat ang noo ni Benjamin at pinakawalan si Erisa. Siya humihingal mabigat, pulang-pula ang mukha niya. Huminga siya ng malalim at sinagot ang telepono pagkatapos i-recompose ang sarili. Magsalita ka, si Ethan na nasa kabilang linya, halatang inis na inis si Benjamin. Kaya naman, gumawa siya ng mental note na magsalita ng maingat. Mr. Graham, nagpaplano ka pa bang dumalo sa kaganapan ngayong gabi? What event? Deal with it yourself. Naiinis na sagot ni Benjamin na ikinapikit ng mga mata. Paalala ni Ethan, ito ang auction na binanggit mo dati. Sabi mo isasama mo si Mrs. Graham. Napakunot ang noo ng lalaki nang maalala ang pangyayari. Got it? Sagot niya. Nanatiling malungkot ang mukha ni Benjamin matapos niyang itago ang kanyang telepono, tila hindi nasisiyahan na naputol ang kanilang intimate session. Anong nangyari? Sinilip siya ni Erisa at bamulong. Hindi ko narinig ng malinaw ang sinabi niya, pero parang may kinalaman sa akin. Natarante si Ethan nang biglang pinatay ni Benjamin ang tawag. Hindi siya sigurado kung ang sagot ng kanyang amo ay nangangahulugang pupunta siya sa auction o hindi. Napatitig si Benjamin sa mapupulang pisngi at mapupulang lobby ni Erisa. Napuno ng pagnanasa ang kanyang mga mata nang makita niya kung gaano siya ka-vulnerable at kaakit-akit. Hindi niya napigilan ang pagkauhaw, hinawakan niya ang likod ng ulo nito at muling hinalikan. Namula ang dulo ng tenga ni Erisa. Nanatili ang titig ng lalaki sa kanyang mapunggay na lobby habang nagtatanong, may auction ngayong gabi. Gusto mo bang dumalo? Napakurap si Erisa habang nanunuyo ang lalamunan. Importante ba ito? Tanong niya. Hindi importante. Pero kung interesado ka, pwede kitang isama, mataray na sagot ni Benjamin. Napabuntong hininga si Erisa. Huwag na tayong umattend ng event kung hindi naman importante. Nasa ospital pa si Dad. Tinitigan siya ng lalaki at masuyong pinisil ang ilong niya. Inilabas kita para pasayahin ka. Bakit ka na naman nag-aalala? Pagtingin sa kanya, ngumiti si Erisa at sumagot, hindi ba normal na mag-alala? Imposibleng maglaro ako sa puso ko kapag may na-hospital sa aking pamilya. Nang bumagsak si Benjamin sa kabayo ng walang paabi, dali-daling hinablat ni Erisa ang saddle para maging matatag. Kanyang sarili, bakit hindi mo ako pinaalam bago ka bumaba? Muntik na akong mahulog. Pinarusahan niya, tumawa ang lalaki at naglahad ng tulong. Halika. Niyakap ni Erisa ang leeg niya at hinayaan siyang tulungan siyang bumaba. Nang dama po ang magkabilang paa niya sa madamong lupa, gamaan ang pakiramdam niya. Pinangunahan ni Benjamin ang daan habang nagsasalita. Siya, ang ganda ng sunset dito. Panoorin natin bago umalis. Tinitigan ni Erisa ang lalaki at tinanong, madalas ka bang pumunta rito? Pupunta ako rito para humanga sa tanawin kapag hindi ako abala, tugon niya. Nakakamangha ang tanawin dito. Tuwang-tuwa ang mga bata na pumunta rito para mag-picnic. Kumapit si Erisa sa kanyang braso at masayang iniikot ito, pinagmamasdan ang tanawin. Humalaklak si Benjamin. Isa itong rancho. Hindi magandang lugar para mag-picnic. Bakit hindi magandang lugar? Hindi mo ba nabook ang buong lugar ngayon? Magagawa mo itong muli para sa mga bata. Hamon niya. Matapos magnilay-nilay, sumagot si Benjamin, oo naman, kung hindi nila iniisip ang dumi ng kabayo. Taga ng kabayo. Tumingin si Erisa sa damuhan ngunit tila malinis at maayos ang lahat. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Wala akong nakikitang dumi. Ang mga mata ng lalaki ay kumikinang habang tinutokso, nasa ilalim ng iyong mga paa.
Agad na ibinaba ni Erisa ang kanyang ulo para patunayan ang kanyang mga sinabi. Kabanata 1032. Walang dumi ng kabayo, puro damo. Dahil sa galit, sinaman ng tingin ni Erisa si Benjamin. Sinusubukan ba niya akong takutin? Sigurado akong may dumi ng kabayo sa kinatatayuan mo. Kung hindi, bakit mukhang mas lantian ang damo kaysa sa ibang lugar? Mukhang hindi maganda ang ginawa ng management sa pagpapanatiling malinis sa lugar. Sumagot si Benjamin na may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha, hindi man lang lumilitaw na parang nagbibiro. Sa pagkakataong iyon, tiningnan ng maigi ni Erisa. Nakapagtataka, ang damo sa ilalim ng kanyang mga paa ay talagang mas malago kumpara sa ibang lugar. Pinagmasdan niya ang malungkot na ekspresyon ng lalaki, ang saya ay bumubula sa loob niya. Lahat ng ranso ng kabayo ay may dumi ng kabayo. At saka, hindi naman sa panandali ang pagsakay sa kabayo ang pumupunta dito. Kung nakasakay sila gaya namin, natural lang na tumae ang mga kabayo. Nang marinig iyon, tinapunan siya ng tingin ni Benjamin. Hindi ka ba natatakot? Habang nagsasalita siya, hinailan niya ito palayo sa lugar. Nakangiting umiling si Erisa. Hindi, ang mga kabayo ay kumakain ng damo, tulad ng mga baka. Kaya't ang kanilang mga dumi ay napakalinis. Okay lang basta't hindi sariwang dumi. Sa katunayan, ang mga tao ay gumagamit ng tuyong kabayo at dumi ng baka bilang panggatong sa pagluluto. Samimangot ang mukha ni Benjamin. Well, hindi ko pa nakita iyon. Ito tunog sa halip revolting. Nakikiliti ang ekspresyon niya kay Erisa Pink. Damuhan lang para hindi mabaho. Nanunukso niyang hinihimas ang braso ng lalaki. Habang nagsasayaw sa kanyang mga mata, napaungol si Benjamin bilang pagkilala. Humagalpak ng tawa si Erisa. Tinanggal niya ang kamay niya, tumakbo siya sa malayo. Napakasariwa ng hangin dito. Habang nakabuka ang mga braso, nagsasaya siya sa parang bata, na nagsasaya ng husto. Ang manipis na mga labi ni Benjamin ay kurba sa isang banayad na arko. Sumunod siya sa likod niya habang nasa bulsa ang kamay, nakatutok ang tingin sa kanya. Nang mapagod si Erisa sa kakatakbo ay napahiga siya sa parang bago humiga. Ang langit ay bughaw at maaliwalas na walang ulap na nakikita. Naligaw siya sa nakamamanghang tanawin hanggang sa pumasok sa linya ng kanyang paningin ang isang pares ng mahaba at payat na paa. Habang naglalakbay ang kanyang mga mata sa itaas, sinalubong siya ng nakitang metal belt buckle ng lalaki bago tuluyang bumaling ang tingin niya sa kanyang mapang-akit na gwapong mukha. Sa sandaling iyon, nakatitig sa kanya si Benjamin. Kumurap-kurap, tinapik ni Erisa ang lugar sa tabi niya. Higa, napaka-komportable. Kumunat ang noo ni Benjamin at yumuko, bahagyang kinurot ang pisngi niya gamit ang mahaba at payat niyang mga daliri. Hindi ka ba natatakot sa mga bug? Sa tanong na iyon ay napaawang ang sulok ng bibig ni Erisa. Hindi ako ordinaryong babae, okay. Anong uri ng mga bug ang maaaring mayroon sa parang tulad nito? Mga tipaklong, hindi nila ako tinatakot. Pagkatapos sabihin iyon, muli niyang sinabi, hindi ako natatakot. Halika, humiga, ito ay malambot at talagang komportable. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nagpakasaya siya sa malawak na parang. Sa pagkalasing sa kanyang mukha, ang tingin ni Benjamin ay nagdilim ng isang lilam. Itinukod niya ang isang kamay sa damuhan sa tabi ng ulo niya bago yumuko at hinalikan siya sa noo. Agad na bumukas ang mga mata ni Erisa. Nakatitig siya sa kanya, nag-aapoy ang mga pisngi. Nag-flash sa kanya ng malademonyong ngiti, tiniklap ni Benjamin ang kanyang mga paa at umupo sa tabi niya. Nanatili ang titig ni Erisa sa kanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya habang pinag-aaralan niya ang matangkad at malapad nitong likod. Hindi sinasadya, sumili ang isang nahihiyang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ka ba hihiga, Benjamin? Napakalinis ng damo. Lumingon si Benjamin at ibinaling ang kanyang tingin, ang madilim na tingin sa kanyang mga mata at ang kanyang namamaos na boses ay labas na nakakaakit. Anong tinawag mo sa akin? Kumurap-kurap sa pagkataranta, sumagot si Erisa, Benjamin. Sabay-sabay, nanliit ang mga mata ni Benjamin. With a intense aura emanating from him, tumagilid siya. Ganap na natulala, si Erisa ay nakahiga doon nang hindi gumagalaw. Don't tell me gusto niya akong halikan. May bakas ng saya sa mga mata ni Benjamin nang makita ang nanginginig niyang pilik mata. Bakit ka ba kinakabahan? Natatakot kang dalhin kita dito. Ang mga pisngi ni Erisa ay nabahira ng eskarlata, na naging dahilan ng kanyang kaakit-akit na hindi masasabi. She chuckled sheepishly. Hindi naman. Oh Diyos, dapat ba niyang sabihin iyon sa gayong seryosong paraan?
Ang kanyang asetisismo ay lalo lamang siyang nagpapatukso. Paikot-ikot, humiga si Benjamin sa tabi niya habang ang isang kamay ay nakasandal sa ilalim ng kanyang ulo. Kinurot niya ang pisngi niya gamit ang kabilang kamay niya. Kung oo, bakit ka namumula? Sa katunayan, ang kanyang mayamang baritonong boses ay hindi kapani-pani walang nakakaakit. Sa isang iglap, isang kulay rosas na kulay na hindi may iwasang muling nagpakulay sa pisngi ni Erisa. Kabanata 1033. Tawagin mo akong darling. Kinurot ni Benjamin ang mukha ni Erisa. Tinaasan siya ni Erisa ng mga mata, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na kausapin siya ng ganoon kalapit ng masalubong niya ang nakakapasong tingin nito. Ngumiti lang siya ng nakakaloko bago tumalikod. Nakaarko ang isang kilay, muling kinurot ni Benjamin ang kanyang pisngi. Well, ang kanyang mababa at magnetikong boses ay may dalang maalinsangan na guhit na nagpabilis ng tibok ng puso ng isa. Sa wakas, binawi ni Erisa ang kanyang mga labi at tinawag siyang, darling, sa isang pag-ulong. Kumislap at nagdilim ng husto ang tingin ni Benjamin. Ang kanyang malambot na boses na kahawig ng sigaw ng isang kuting ay tumama sa kanya sa dibdib, na nagpasiklab ng pagnanasa sa loob niya. Hindi kita narinig. Natigilan si Erisa, nakanganga siya. Ga! Halatang narinig niya ako. Darling, tawag niya ulit. This time, mas malakas ang boses niya kaysa kanina. Inilapit ni Benjamin ang mga mata sa kanya. Muli, pakiusap. Napaawang ang sulok ng bibig ni Erisa. Ang childish niya. Darling, darling, darling. Sunod-sunod na sigaw niya sa tenga niya. Pagkatapos, tinanong niya, narinig mo ako? Oo. Pansinin ang masamang tingin sa kanyang mga mata. Mataimtim na sumagot si Benjamin, oo. Narinig kita. Ngumuso, humiga si Erisa sa parang at tumangala sa langit na nakatikip ang ulo sa kanyang mga kamay. Tinitigan siya ni Benjamin na may hindi maarak na tingin sa kanyang mga mata. Ilang oras ang lumipas bago siya humiga, inilagay ang isang kamay sa ilalim ng kanyang ulo. Pinulupot siya ng braso, hinayla siya nito para mahiga ito sa katawan niya. Bimang sweetly, niyakap siya ni Erisa sa baywang. Nakahiga silang dalawa sa parang, tinatamasa ang kamangha-manghang kalikasan sa isang pambihirang sandali ng pagpapahinga. Halos dapit hapon na, kaya't ang araw ay tumatagilid sa kanluran. Habang nagniningning ito sa pagitan ng mga bundok, gumawa ito ng isang tanawin na kasing ganda ng isang pagpipinta. Napakagandang tanawin. Gulat na bulalas ni Erisa. Paglubog ng kanyang mga mata, tumingin si Benjamin sa kanya, ang kanyang manipis na labi ay hindi mahahalata. Magiging mas maganda ito mamaya. Sinulyapan siya ni Erisa bago niya ipagpatuloy ang paghanga sa tanawin sa di kalayuan ng tahimik. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa, ngunit isang matamis na kapaligiran ang sumabit sa hangin. Hanggang sa tumunog ang phone ni Erisa ay nabasag ang katahimikan. Inilabas ni Erisa ang kanyang telepono, natuwang bamaha sa kanya. Siya si Gavin. Muli, ibinaba ni Benjamin ang kanyang mga mata at tinitigan ang kanyang telepono. Mabilis na sinagot ni Erisa ang tawag. Sa sandaling nakakonekta ito, inilipat ito ni Gavin sa isang video call. Nang makita si Erisa, magiliw niyang binati, Mommy. Sa sumunod na sandali, nagsiksikan sina Tim, Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse. Nakatitig sa camera, binati nilang lahat si Erisa. Mommy, hi, mga bib ko. Nakangiting sagot ni Erisa, concerned them. Pagkatapos noon, malumanay siyang nagtanong, ano ang problema? Nagtawanan ang 6 na bata. Nagsimula si Jasper, Mommy, gusto naming malaman kung saan kayo nagpunta ni Mr. Graham. Shortling, itinaas ni Erisa ang kanyang telepono at ipinakita sa kanila ang kanyang paligid. Nakikita mo ba? Nandito na tayo. Anong lugar ito? Nakikita ko ang mga bundok at parang. Oo, ako rin. Nasaan ka ngayon, Mommy? Ang mga boses ng pagtatanong ng mga bata ay labas na ikinatuwa ni Erisa. Isang rantso ng kabayo. Ibinaling niya ang kamera sa kabayo para makita nila ito. Wow! Pareho kayong sumakay sa kabayo, Mommy. Bingo! Kasunod nito, inilipat ni Erisa ang posisyon ng kamera at itinutok ito kay Benjamin. Hehe, nakikita ko si Mr. Graham. Ako rin. Nakahiga si Mr. Graham sa damuhan. Sa tawanan ng mga bata, hindi rin napigilan ni Erisa ang pagtawa. Ibinalik niya ang tingin sa balikat niya kay Benjamin. Habang nakatingin sa kanya, kinuha ni Benjamin ang telepono mula sa kanyang kamay at tinuon ang mga mata sa mga bata sa screen. Nagpapahinga ba ang lolo at lolo mo? Hindi,
Naglalaro kami ni Lola sa may garden sa ibaba habang tulog si Lolo. Iniulat ni Gavin ang sitwasyon sa ospital sa lalaki. Ayos lang si Lolo, kaya huwag kang mag-alala. Tumango si Zachary. Iniangat ni Benjamin ang kanyang ulo bago itinuro, kung ayaw ninyong manatili sa ospital, hilingin kay Edwin na pauwiin kayo. Babalik lang kami sa gabi. Enjoy your date with mommy without worrying about US. Oliver urged, nudging his glasses. Kabanata 1034. Tumango-tango si Benjamin na saad, okay. Magiging masaya ako kasama ang mommy mo dito kahit saglit pa. Ang mga sextuplet ay ngumiti ng napakalawak na ang kanilang mga mata ay naging mga hiwa na lamang. Nagtataka, nagtanong si Jessie, nakasakay ka ba sa kabayo kasama si mommy, Mr. Graham? Oo, ginawa namin ito kanina. Ang buong atensyon ni Benjamin ay nasa kanya, at ang boses nito ay naging mas banayad. Hehe, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Jessie. Hindi marunong sumakay ng kabayo si mommy. Kailangan mong bantayan siya at siguraduhin hindi siya mahuhulog, Mr. Graham. Pagsingit ni Zachary, inutusan si Benjamin na alaga ang mabuti si Erisa. Dahil dito, iniangat ni Jasper ang kanyang ulo. Huwag mo siyang hayaang sumakay mag-isa, baka madulas siya. Sige, nakuha ko na. Nangako kaagad si Benjamin. Mr. Graham, hindi makakasakay si mommy, kaya dapat mo siyang protektahan. Makakasakay ka sa kanya. Hindi lamang tumalon si Tim sa bandwagon, ngunit nagbigay pa siya ng mungkahi kay Benjamin. Humalaklak, ikiniling ni Benjamin ang kanyang ulo bilang tugon. Okay, napatingin siya kay Erisa sa tabi niya. Nagkataon namang ganoon din ang ginawa ni Erisa. Isang kayamanan ng init ang bamalot. Sa kanya sa pag-aalala ng mga bata sa kanya. May iba pa ba? Kung wala na, mamaya na tayo mag-usap, sabi ni Benjamin. Lahat ng 6 na bata ay umiling at sabay-sabay na sumagot, hindi. Enjoy your date with mommy. Bye, bye. Nagpaalam sa kanila si Benjamin bilang ganti bago ibinaba ang telepono. Iniangat ni Erisa ang kanyang ulo para gawin din iyon, ngunit tinapos na ng lalaki ang tawag. Nakasimangot siya sa kanya. Hindi pa ako nakakapagpaalam. Niyakap siya ng mahigpit, hinaplos ni Benjamin ang kanyang ulo. Ako ang kinakausap ng mga bata, hindi ikaw. Nawala ang mga salita kay Erisa, at nagpout siya. Kahit na, nakakapagpaalam pa rin ako sa kanila. Mahinang napabuntong hininga si Benjamin, nakakaakit ang kanyang mahinang tawa. Pagangat ng kanyang ulo, tinitigan siya ni Erisa. Nakilala niya ang maningning na mga mata nito na kumikinang na parang mga bituin at nakita ang sariling refleksyon na nakasalamin sa kaibuturan. Sa sumunod na tibok ng puso, hinawakan niya ang baba nito at hinawakan ang mga labi nito. Agad na binalot ng matinding pheromones ng lalaki si Erisa. Napanganga siya sa gwapong mukha na nasa harap niya lang. Pininti ng hiya ang kanyang pisngi na pink. Nagpakita si mirth sa mga mata ni Benjamin. Ipikit mo ang iyong mga mata. Napakurap si Erisa bago ginawa ang sinabi, nalilito ang isip niya sa alindog ng lalaki. Kinapa ang likod ng kanyang ulo, pinalalim ni Benjamin ang halik. Mahigit 10 minuto ang lumipas bago niya ito tuluyang binitawan. Noon, pareho silang nakahinga. Mabigat at nakabitin ang sexual na tensyon sa hangin. Buti na lang at walang ibang tao. Nakasandal kay Benjamin, pinigilan ni Erisa ang kanyang pagnanasa. Nag-aapoy ang kanyang mga pisngi, at napabuntong hininga na lamang siya pagkatapos ng ilang sandali na humihingal. Si Benjamin ay nasa katulad na kalagayan. Nanuyo ang kanyang lalamunan, at ang kanyang Adam's apple ay walang humpay. Nanatiling nag-aalab ang kanyang nag-uumapo na pagnanasa habang umaalingaw-ngaw ang kanyang nakakaakit na halimuyak sa kanyang mga butas ng ilong. Kung hindi lang kahit sino ay maaaring dumaan anumang oras, gusto ko talagang subukang gawin ito sa labas kasama siya. Palibhas ay walang pakialam sa iniisip ng lalaki, na pailing-iling pa si Erisa habang nakahiga sa kanya. Manahimik ka, babala ni Benjamin, niyakap siya ng mahigpit. Ang kanyang paus na boses ay parang lubhang mapanganib. Sabay lamig, hindi napigilan ni Erisa ang pagnanakaw ng silip sa ibabang bahagi ng katawan ng lalaki. Sa sumunod na segundo, umiwas siya ng tingin, ang mukha niya ay kasing pula ng kamatis. Hindi inalis ni Benjamin ang tingin sa kanya, kaya natural niyang nakita ang palihim nitong tingin. Sinaman din niya ng tingin ang bahaging iyon. Sabihin, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ha! Napaangat ng ulo si Erisa na may nakaukit na kasiyahan sa kanyang mga tampok. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa mukha ni Benjamin. Paano mo pinaplanong pawiin ang pagnanais na iyong pinag-alab?
Ang nagbabagang tumingin sa kanyang mga mata ay nagpaunawa kay Erisa sa kanyang kahulugan. Iniiwas niya ang kanyang tingin, sumagot siya, wala akong pinag-alab. Problema mo ito. Oh, lalong lumalim ang kurba ng mga labi ni Benjamin, na naging dahilan ng pagiging mapang-akit niya. Inilapit niya ang labi niya sa tenga niya, mamulong siya ng ilang salita. In a trice, namula ang buong mukha ni Erisa. Dali-dali niya itong itinulak palayo at sumubsob sa gilid. Sa iyong panaginip, tinitigan ni Benjamin ang balingkinitan niyang likod. Ang kanyang Adam's apple ay nagpatuloy sa pagbobbing, sexy at nakakaakit. Hindi mo talaga ako tinutulungan. Kabanata 1035. Kinagat ni Erisa ang kanyang mga labi, wala sa mood na aliwin si Benjamin. Mahina ang ngiti, ibinaluktot ni Benjamin ang isang paa at inilagay ang dalawang kamay sa likod ng ulo. Casual niya itong pinag-aralan. Nang maramdaman ang titig sa kanyang likuran, iniangat ni Erisa ang kanyang ulo. Nang biglang nakasalubong ng tingin niya ang maitim niyang mga mata, dali-dali niyang itinalikod ang ulo niya. Kumulat ang manipis na labi ni Benjamin. Mahiyain ka pa rin kahit nanay ka na. Sa panunuya ng boses ng lalaki, napatikom si Erisa sa labi nang hindi nag-abala pang tumugon sa kanya. Pagkatapos ay hinigit ni Benjamin ang kanyang braso, ngunit agad itong umiwas sa kanya. Gayunpaman, tumawa siya ng masama. Halika dito at humiga ka. Namula si Erisa hanggang sa dulo ng tenga. Hindi pwede. Gusto mong puntahan ko. Pang-aasar ni Benjamin, bahagyan niyang inilapat ang mahabang binti sa kanya. Natahimik si Erisa. Diyos ko, kailan pa siya naging ganito karog? Nais kong kumuha ng larawan mo ngayon at ipakita ito sa iyong mga empleyado. Nakakunot ang noo, itinoon ni Benjamin ang kanyang mga mata sa kanyang namamaos na ekspresyon. Ano ang hitsura ko ngayon? Sabay tingin sa kanya ni Erisa. Parang rogue. Ang kanyang mga labi ay kumikibot, si Benjamin ay nagtanong sa amusement, paano ako isang rogue? Huwag ka nang magtanong ng obvious. Tumango si Erisa. Nang walang babala, hinawakan ni Benjamin ang kanyang palso at hinayla siya patungo sa kanya. Natigilan, bumagsak si Erisa sa kanya. Sa susunod na sandali, tumalikod siya at inipit siya sa parang. Bumaba ang tingin niya rito, nakasandal ang dalawang kamay sa magkabilang gilid niya. So, paano ako naging rogue? Nagsimulang martilyo ang puso ni Erisa sa kanyang dibdib nang nasa ilalim na siya ng lalaki. Sa totoo lang, nabigla siya sa gwapo nitong mukha. Ang galing niya manligaw sa akin. Labag ba sa batas para sa akin na maging matalik sa aking asawa? Ang mga mata ni Benjamin ay sinanay sa kanya. Pagkahilig niya, idiniin niya ang dulo ng ilong niya sa ilong niya. Sa bawat pagbuga nito, humahampas ang hininga nito sa mga pinong buhok nito sa mukha, nakikiliti sa kanya. Sinubukan ni Erisa na umiwas, ngunit sinadya niyang sumunod. Bilasan mo, bumaba ka sa akin. Nilalapi mo ako, pati mukha ko nangangati. Tinulak niya ang lalaki, ngunit hindi niya ito nagawang paalisan. Kaya naman, itinaas lang niya ang kanyang kamay at sinapo ang kanyang mukha. Nakipagkulitin sa kanya, huminga si Benjamin sa kanyang mukha. Walang paraan para makaiwas si Erisa, kaya napangiwi siya. Hindi na ako magpapakita sa iyo ng awa kung hindi ka lalayo sa akin. Paano mo gagawin iyon? Tinitigan ni Benjamin ang kanyang magandang mukha. Tunay, maganda siya. Higit pa rito, siya ang aking tasa ng tsaa. Bago pa makapagsalita si Erisa ay nahuli na ng lalaki ang kanyang mga labi. Hindi nagtagal, isinubsob niya ang sarili sa halik. Kung tutusin, gustong-gusto niyang halikan siya. Ang dalawa sa kanila ay mapusok na naghalikan, ang kanilang mga pagnanasa ay nagliliyab sa isang impyerno. Kung hindi dahil sa pagtunog ng phone ni Benjamin, malamang ay nilamon na ng lalaking iyon si Erisa. Mabilis na inayos ni Erisa ang magulong damit bago itinakip ang dalawang kamay sa mukha. Nangangitim ang mga mata ni Benjamin. Tuloy-tuloy na nagriring ang phone niya, kaya lang sinagot niya ito. Anong problema? Ito ay isang tawag mula kay Kingsley. Sa kabilang dulo ng telepono, kinilig si Kingsley nang marinig ang galit sa boses ni Benjamin. Oh God, naantala ko ba ang saya niya? Kasama mo ba si Erisa, Benjamin? Nakipagsapalaran siya. Ngumuso si Benjamin, naputol ang pasensya sa kanya, cut the crap. Siya ay sobrang galit na siya ay gumagamit ng malupit na pananalita. Napanganga si Erisa sa galit. Nalalaki sa gulat, hindi naglakas loob na sumilip. Nang makita siyang parang takot na kuneho, ang pagnanasa sa loob ni Benjamin ay lalong nag-alab. Gusto ko lang itanong kung a-attend ka ba sa auction ngayong gabi. Balita ko may mga priceless items.
Agad na ibinaba ni Benjamin ang tawag, ang kanyang kapansin-pansing mukha ay kasing itim ng kulog. Tinawag niya ako para lang sa walang kwentang isyu na iyon. Nakatitig sa kanya, kumurap si Erisa, ang puso niya ay tumibok ng malakas. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang mga mata at iniwas ang tingin sa kanya. Kasunod nito ay nag-iwas ng tingin si Erisa. Tutuloy pa ba tayo? Biglang lumipad sa ere ang boses ng lalaki. Kung hindi dahil sa kalmadong niyang tono ay akala ni Erisa na seryoso siya. Tinatanggal ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Walang awang tinanong ni Erisa ang hindi nasisiyahang lalaki, hindi ka ba natatakot na makita? Kabanata 1036. Pagkatapos ng ilang pagkagambala, wala na talaga si Benjamin sa mood na gumawa ng kahit ano kay Erisa. Gayunpaman, tinitigan niya ito ng madilim na tingin. Walang nangahas na pumunta rito. Haramphing, Erisa inched away from him. Tiningnan siya ni Benjamin bago ipinatong ang ulo sa kanyang mga kamay, sinusubukang pakalmeyan ang sarili. Isang banayad na simoy ng hangin ang umihip sa kanilang paligid, napaka-refreshing. Nang lubusang makapagpahinga si Erisa, nagsimula siyang tumango pagkatapos. Ang libangan ay bumaha kay Benjamin nang lumingon at makita ang kanyang mga talukap na lumuluha habang bumukas at sumasara bawat segundo. Patagilid, itinukod niya ang isang kamay sa ulo niya at inabot para kurutin ang pisngi niya. Sa sandaling idinilat ni Erisa ang kanyang mga mata at sinalubong ang nakangiti nitong tingin, natigilan siya saglit. Matulog ka saglit kung inaantok ka. Tumawag si Benjamin at nagpahatid ng kumot sa manager. Hindi nagtagal, dumating ang manager na may dalang kumot sa kabayo. Aside, nagdala pa siya ng unan. Narito ang kumot, Mr. Graham. Magsabi ka lang ng salita kung may kailangan ka pa. Personal niyang ibinigay ang lahat kay Benjamin. Samantala, matagal nang umupo si Erisa nang may makita siyang papalapit. Salamat. Hindi naman, Mrs. Graham. Nakatutok sa kanila ang mga mata ng manager. Pagkatapos kunin ang mga gamit at pagkain mula sa manager, kumaway si Benjamin bilang pagpapaalis. Pagkatapos ay binuksan niya ang blanket set na may kasamang banig. Matapos itong ailatag ay inilagay niya ang mga unan dito. Sige na matulog ka na. Inilipat ang tingin sa kanya, nakangiting tanong ni Erisa, hindi ka ba natutulog? Sinulyapan siya ni Benjamin bago yumuko at itinabi ang pagkain. Malapit na. Humadjejek, iniwan siya ni Erisa dito at nahiga. Mas comfortable pa ngayon. Hindi malamig, kaya hindi niya inabala ang kumot. Matapos ayusin ni Benjamin ang lahat, humiga siya sa tabi niya. Pagkatapos, iniunat niya ang isang mahabang braso at hinayla siya sa kanyang yakap. Gamit ang kabilang kamay, hinablat niya ang kumot at itinakip sa kanya. Hindi ako nilalamig. Lumingon si Erisa at tumingin sa kanya. Noon, hindi na siya gaanong inaantok. Matulog nang nakakumot, si Benjamin naman ay inayos ang kumot sa kanya bago niyakap. Napabuntong hininga si Erisa, buti na lang at hindi tanghali ngayon. Kung hindi, papatayin niya ako. Nang marinig ang kanyang pagtawa, tumingin si Benjamin sa kanya. Anong mali? Tinitigan siya ni Erisa nang hindi sumasagot. Umikot-ikot siya para maghanap ng komportableng lugar sa mga braso nito bago ipinikit ang mga mata para matulog. Dapat ka ring idlip saglit. Okay. Ang kanyang manipis na labi ay kurbadong pataas, hinawakan siya ni Benjamin at hinaplos ang kanyang buhok, ang kanyang mga galaw ay banayad. Ilang sandali pa ay nakatulog si Erisa. Habang ang kanyang paghinga ay naririnig sa kanyang tainga, si Benjamin ay tumingin sa ibaba at kinulong siya. Ipinatong ang kanyang baba sa kanyang balikat, siya ay tumango rin. Makalipas ang kalahating oras, nagising siya sa pagtunog ng kanyang telepono. Nang mapansin niyang natutulog pa si Erisa, dali-dali niyang tinanggihan ang tawag. Tumagilid siya, marahang inihiga siya sa banig, at inayos ang kumot sa kanya. Pagkatapos lang niyang gawin ang lahat ng iyon ay lumayo siya at binalik ang tawag. Ito ay tungkol sa isang bagay sa trabaho. Nang tapusin niya ang tawag sa telepono at nasal ayan ang napakagandang paglubog ng araw, tumalikod siya at naglakad pabalik kay Erisa, na nakayuko sa tabi nito. Honey, parang nanaginip si Erisa. Napanaginipan niya si Benjamin na tinatawag siyang, honey, nang malambing at hinahalikan siya. Hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Bumaha sa kanya ang tuwa, at gusto niyang isawsaw ang sarili sa panaginip. Nako, nakaramdam siya ng pagka-suffocation. Nagpumiglas siya saglit bago biglang natauhan. Nakatitig sa isang pares ng madilim na mga mata sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, saglit siyang natulala. Tinitigan siya ng mabuti ni Benjamin,
natutunaw ang kanyang puso nang makita siyang lumalayo habang nakatitig sa kanya. Ano ang napanaginipan mo? Bakit ka nakangiti ng napakatamis? Bahagyan niyang kinurot ang mukha niya. Unti-unti, natipon ni Erisa ang kanyang talino tungkol sa kanya. Inaalala ang kanyang panaginip kung saan siya hinalikan ng lalaki, ang kanyang mukha ay pulang-pula. Hindi ko sinasabi sa'yo yan. Habang sinusuri siya ni Benjamin, ang kanyang mga mata ay kasing dilim ng gabi, na tila mga whirlpool na maaaring makaakit ng iba. Kapag may nahulog dito, hindi na nila maalis ang kanilang sarili. Bumibilis ang tibok ng puso niya, pumikit si Erisa. Napanaginipan mo ba ako? Sinadya siyang kulitin ni Benjamin sa mahina at malalim na boses. Nakanganga si Erisa sa kanya. Paano niya nalaman iyon? Sa orasan ng kanyang reaksyon, si Benjamin ay nakaarko ang isang kilay. Anong ginawa ko sa panaginip mo? Umupo siya at sinanay ang mga mata na sumasayaw sa tuwa sa kanya. Kabanata 1037. Nang makasalubong ang masamang tingin ni Benjamin, kumurap si Erisa bago bahagyang namula. Hindi na kailangang sabihin, nahihiya siyang sabihin sa kanya kung ano ang pinangarap niyang gawin niya. Habang nakatitig sa kanya ang mga mata nito, natural na nakita ni Benjamin ang mahiyaing hitsura nito. Maaari niyang isipin kung ano ang napanaginipan niya. Well, half asleep yata siya kanina at napagkamalan na panaginip ang eksenang ginaisan ko siya. Magiliw na tinapik ang dulo ng ilong nito, hinigit nito ang baba sa kanya, sinenyasan siyang umupo. Bumangon ka at panoorin ang paglubog ng araw. Sa kanyang paalala lang napansin ni Erisa ang mga tanawin sa kanyang paligid. The instant she turned her head, sinalubong siya ng paningin ng mga kulay kahel na kulay sa buong kalangitan. Ito ay lampas sa kagandahan. Wow! Ito ay talagang hindi kapani-paniwala. Siya bolted upright, ang kanyang mga mata puno ng tuwa at pagtataka. Bago niya namalayan, nakatayo na siya habang pinagmamasdan ang magandang paglubog ng araw sa abot tanaw. Pagkaraan ng ilang sandali na humanga sa tanawin, hindi niya napigil ang ilabas ang kanyang telepono at kumuha ng ilang larawan. Kumuha si Benjamin ng isang bote ng tubig at iniabot sa kanya. Sumulyap sa kanya, kinuha ito ni Erisa at uminom. Pagkatapos, pinakain siya ng lalaki ng pagkain. Siya ay likas na ibinuka ang kanyang bibig at kinain ito. Ang makalangit na lasa ng pagkain ang nagpabalik sa kanya sa realidad, at ibinaling niya ang tingin sa pastry sa kamay nito. Ano ang gawa nito? Ang sarap! Nang makita ni Benjamin ang daan, naglalawi siya sa pagkain, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ko alam. Noon, pinag-aralan siyang mabuti ni Erisa. Dahil hindi siya nagsisinungaling sa kanya, inagaw niya ito sa kanya at muling kumagat. Gusto mo ba? Yumuko si Benjamin at sinenyasan siyang pakainin siya. Nakangiting dinala ni Erisa ang pastry sa kanyang bibig. Kinain ni Benjamin ang natitirang bahagi nito. Habang siya ay nasa ito, ang dulo ng kanyang dila ay hindi sinasadyang dumampi sa kanyang mga daliri. Isang boltahe ng kuryente ang bumaril sa kanyang mga daliri, at bahagyang napaatras ang mga ito. May bahid ng iskarlata ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, tinapunan siya ng isang masamang tingin. Sa kabaligtaran, isang malademonyong ngiti ang naglaro sa lobby ni Benjamin. Mukhang gustong-gusto mo akong titigan, ha? Ngumuso, inalis ni Erisa ang kanyang ulo. Habang nakatingin sa tanawin sa di kalayuan, napabuntong hininga siya, iyan ay dahil mahilig kang gumawa ng masama sa lahat ng oras. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Isang kalahating ngiti ang makikita sa kanyang mga mata, may bahid ng kalokohan. Sinadya niyang hininaan ang boses. Anong masasamang bagay ang nagawa ko? Isang bagzo ng init ang dumaan sa tenga ni Erisa, na nagpatinggal dito. Nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Alam mo kung ano, nagdilim ang mga mata ni Benjamin. Nakakaakit ang kanyang nahihiyang ekspresyon kaya hindi niya napigilan ang pagyuko at paghalik sa kanyang pisngi. Nanginginig ang mga pilik mata ni Erisa. Hinaplos ang kanyang ulo, hinayla siya ni Benjamin sa lupa at pinakain siya ng mga prutas. Napasimangot si Erisa habang nililibot ng mga mata ang gwapong mukha ng lalaki. Nakatulog ka ba? Nakatulog ako saglit. Sa magandang kalooban, ngumisi si Benjamin. Nakahiga si Erisa sa kanyang mga braso. Habang kumakain sila, hinangaan nila ang nakamamanghang tanawin. Ang ganda talaga dito. Mukhang isang obra maestra ng isang dalubhasang pintor. Isang kawan ng mga ibon ang lumipad sa abot tanaw, na lumikha ng isang nakamamanghang visual effect. Oo, pagkaraang tumitik si Benjamin sa malayo ng ilang sandali, muling bumaling ang tingin nito sa kanyang nakakabighaning mukha.
Maramdaman ang mga mata nito sa kanya, nilingan siya ni Erisa. Bakit ka nakatingin sa akin? Bawal ba yon? Si Benjamin ay harumph dominante. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Erisa, ngunit tumungo siya. Hindi, pinapayagan. Ngunit hindi mo kailangang patuloy na tumitig sa akin. Sa halip, tingnan ang magandang tanawin. Ikaw ang aking magandang tanawin. Ang boses ni Benjamin ay labas na nakakaakit. Napakurap si Erisa, naramdaman niyang uminit ang pisngi niya. Kinuha niya ang bote ng tubig, uminom siya ng ilang lagok. Inilublab ni Benjamin ang kanyang ulo at hinalikan siya, ang kanyang mga mata ay sumasayaw sa saya. Nanatili sila doon ng isa pang oras hanggang sa lumubog ang araw bago umalis sa rancho ng kabayo. Umupo ka ng mahigpit na hinawakan ni Benjamin si Erisa habang ang huli ay nakayakap sa kanya. Iniangat niya ang kanyang ulo. Handa na ako, nahihilo. Sa isang sipa sa puwitan ng black wind mula kay Benjamin, agad na kumalas ang kabayo. Hindi sigurado si Erisa kung ito ay dahil sa kumain siya o sa ibang dahilan, ngunit ang kanyang tiyan ay nagsimulang kumulo ng bahagya. Hindi naman ganoon kalala ang sakit, kaya hindi niya ito pinansin. Nang mapansin ni Benjamin na medyo mapatla ang mukha nito, nagsikip ang mga pupil nito. Anong meron? Saan ka nasasaktan? Noon, hawak-hawak ni Erisa ang kanyang tiyan, tila mas malala pa ang kalagayan kaysa kanina. Kabanata 1038. Kaagad, hinayla ni Benjamin ang renda at pinahinto ang kabayo. Nang makitang nakahawak si Erisa sa kanyang tiyan, namumutla ang kanyang mukha, naramdaman ni Benjamin ang mahigpit na pagpintig ng kanyang puso. Dahil sa pagkataranta, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Masakit ba ang tiyan mo? Niyakap niya ito, ang nakakaakit na mukha ay naunat. Tumango si Erisa na nagpatuloy sa paghawak sa kanyang tiyan. Ang sakit ng cramping ay katulad ng pagsisimula ng kanyang regla, ngunit ito ay medyo naiiba. Mabilis na tumalon si Benjamin mula sa kabayo at binuhat siya pababa. Tinawagan niya ang manager at inutusan siyang magmaneho. Habang naghihintay ay minasahe niya ang tiyan ni Erisa. Malapit nang dumating ang sasakyan. Nagsalubong ng malalim ang kanyang mga kilay. Sinandok siya sa isang bridal carry, nauna siyang naglakad. Nagnanga si Erisa ng kanyang mga ngipin at tiniis ang sakit, ang kanyang mukha ay puno ng kulay. Pakiramdam niya ay may umaagos sa kanyang katawan. Nabalot siya ng takot dahil hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari. Maya-maya, dumating na ang manager dala ang sasakyan. Pagpasok kasama ang babae sa kanyang mga bisig, inutusan ni Benjamin ang lalaki na magmaneho palabas ng ranzo. Masakit pa rin ba? Dadalhin kita kaagad sa ospital. Ipinagpatuloy ni Erisa ang mga alon ng paghihirap. Sa oras na marating nila ang mga tarangkahan, ang sakit ay nabawasan ng husto. Bitbit siya palabas ng kotse, naghanda si Benjamin na lumabas sa ranzo. Gayunpaman, sa eksaktong sandaling iyon, hiniling siya ni Erisa na ibaba siya. Ibaba mo muna ako, I need to make a trip to the restroom. Dahil sa malalim na pagkunot ng noo niya, sinabunutan siya ni Benjamin at naglakad patungo sa banyo. Napatingin si Erisa sa kanya. Nang makita niyang nag-aalala siyang may sakit, humikayat siya, huminahon ka. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Gayunpaman, nanatiling nakakunot ang mga noo ni Benjamin. Binuhat siya nito sa restroom bago ibinaba. Mag-ingat ka. Bilang tugon, iniangat ni Erisa ang kanyang ulo. I will. Hintayin mo ako sa labas. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumasok sa cubicle. Tawagan mo lang ako kung kailangan mo ako. Iginiit ni Benjamin bago siya umikot sa kanyang sakong at lumabas para hintayin siya. Nang makitang may dugo sa kanyang panty, napakunot ang noo ni Erisa. Menstruation ba ako ngayon? Isang linggo yata late ang period ko this month. Nang maalala iyon ni Erisa ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Umihi siya bago lumabas ng restroom. Si Benjamin ay naghihintay sa kanya sa labas, at siya ay nagmadali upang suportahan siya sa sandaling makita niya. Paglabas niya, dadalhin kita sa ospital. Habang sinasabi niya iyon, yumuko siya, sinandok siya, at lumabas. Nag-aalinlangan siyang tiningnan ni Erisa, hindi siya sigurado kung ano ang mali sa kanyang sarili. Marahil ito lang ang oras ng buwan. Gayunpaman, ang mapatla niyang ekspresyon ay nagpalalim lamang ng pagkunot ng noo ni Benjamin. Mas mabuting pumunta sa ospital. Sa totoo lang, medyo natarante rin si Erisa. Parang wala ako sa menstrual cycle ko nung pumunta ako sa restroom kanina. Oo, sa palagay ko ay mas mabuting pumunta sa ospital para magpa-check out. Sa ospital, dali, gulat na utos ni Benjamin.
Bitbit si Erisa sa sasakyan, pinaupo niya ito sa kandanggan niya at binuhusan siya ng isang basong mainit na tubig. Eto, uminom ka ng maligamgam na tubig. Ilang higop ito ni Erisa. Ipinagpatuloy ni Benjamin ang pagmamasahe sa kanyang tiyan. Bumubuti na ba ang pakiramdam mo? Hindi na ganoon kasakit. Hinawakan ni Erisa ang kanyang kamay bilang pag-aliw. Niyakap siya ng mahigpit, kinuha ni Benjamin ang isang kumot at itinakip sa kanya. Samantala, napasandal si Erisa sa kanya. Mabilis ang takbo ng sasakyan patungo sa ospital. Pumunta ka na lang sa pinakamalapit na ospital, sabi ni Benjamin sa bodyguard na nasa manibela. Naiintindihan mo, Mr. Graham. Binilisan ng driver, sabay higpit ng hawak ni Erisa sa kamay niya. Calm down, Benjamin. Mas mabuti na ako ngayon. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang mga mata, namumuo ang pagkabalisa sa loob niya habang siya ay mukhang mapatla pa rin gaya ng dati. Siya ay ganap na maayos 1 minuto ang nakalipas, ngunit ang kanyang tiyan ay biglang sumikip ng kakilakilabot sa susunod na sandali. Maaaring ito ay pagkalason sa pagkain. Pagdating nila sa ospital, tumakbo siya papunta sa emergency room habang nakayakap siya. Inabot ng 10 minuto ang pagsusuri ng doktor. Sa kabutihang palad, hindi ito masyadong seryoso. Gayunpaman, kailangan mong magpahinga sa kama. Bilin ng doktor kay Erisa. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Erisa. Ano ang problema sa akin, doktor? Ano ang problema sa kanya, doktor? Si Benjamin ay nagbabantay sa kanyang tabi, ang kanyang mga kilay ay laging nakakunot. Tinitigan sila ng doktor sa mata, ipinaliwanag ng doktor, she's 2 months pregnant. Sa ngayon, she's showing signs of a miscarriage, as evidenced by the light bleeding. As such, it is best that she remains on bed rest and avoid any strenuous exercises. Nagulat si Erisa. Ako, buntis na naman ako. Samantala, bumilis ang tibok ng puso ni Benjamin. Kabanata 1039. Kahit na nakaayos si Erisa na magpahinga sa isang VIP ward, siya ay nasa estado pa rin ng pagkalito. Hinawakan niya ang tiyan niya. Magkahalong pagkabigla, pagtataka, at takot ang namuo sa loob niya. Buntis na naman ako, maaari pa akong magkaroon ng mga anak. Ngunit ang sabi ng doktor ay nagpapakita ako ng mga senyales ng pagkalaglag. Kaya, siya ay isang touch balisa. Ito ay lahat sa akin para sa pagiging pabaya. Kung napagtanto ko ito ng mas maaga, hindi ako sumakay sa kabayo. Nasulyapan ang kanyang natigilan at nag-aalalang ekspresyon, yumuko si Benjamin at hinaplos ang kanyang tiyan. Masakit pa ba? Naalala niya lahat ng sinabi ng doktor kanina. Sa totoo lang, medyo na-guilty siya habang nagulat din. Kasalanan ko kung bakit bigla siyang sumakay sa kabayo. Kung mawawala ang batang ito sa amin, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Nang maputol ang pag-iisip ni Erisa at masalubong ang nag-aalalang tingin ng lalaki, umiling ito sa kanya. Hindi na masakit. Sa sandaling iyon, siya ay nasa isang IV drip. Tinignan siya ni Benjamin. Matapos niyang matiyak na hindi na siya mapatla, bakas ng kaginhawaan ang dumaan sa kanya. Inipit niya ang mga kumot sa paligid niya. Pagkatapos, tumayo siya at nagsali ng isang basong tubig. Uminom ka para uminit ang katawan mo. Tumango si Erisa bago niya ibinaba ang ulo at ininom iyon. Pag-angat ng ulo, itinoon niya ang tingin sa lalaki, buti na lang nakasimangot pa rin ito. Umupo ka, mas mabuti na ako ngayon. Matapos ilagay ang baso, hinayla ni Benjamin ang isang upuan at umupo. Kinuha niya ang kamay niya at marahang minasa. Kung nakakaramdam ka ng anumang kakulangan sa ginhawa, dapat mong sabihin sa akin, okay. Okay, isang pakiramdam ng seguridad ang bumalat kay Erisa. Kung alam ko lang, hindi na sana kita sinama sa pagsakay sa kabayo. Benjamin sounded very much apologetic, may kulay ang boses niya sa pagkabalisa. Tumawa lang si Erisa. Naging pabaya ako. Hindi ko napansin na late na pala ang regla ko ng 1 linggo. Hindi mo kasalanan iyon. Hinahaplos ang buhok sa kanyang noo sa dalamhati, patuloy na humihimok si Benjamin, kailangan mong maging mabuti at manatili sa kama. Sabihin mo lang sa akin kung kailangan mong pumunta kahit saan. Nang makita kong gaano siya kakiap, ikaniling ni Erisa ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. I don't dare move around when the doctor already advised me to lie down as much as possible. Kasunod nito, tinapik siya ni Benjamin sa ulo. Matulog ka na, papadalhan ko si Edwin ng pagkain. Tumango si Erisa, sinundan ng tingin ang lalaki. Pumunta si Benjamin sa balkonahe at tinawagan si Edwin,
inutusan ang huli na maghanda ng masustansyang pagkain at dalhin ito. Habang tinatitigan ni Erisa ang matatag na figure ng lalaki, lumilipad ang kanyang isip. Mahilig talaga siya sa mga bata no. Nang tumalikod si Benjamin at bumalik pagkatapos tumawag, naabutan niya itong puwang. Pagkaupo nito ay lumapit ito sa kanya. Ano ang iniisip mo? Napakurap-kurap si Erisa, nawala ng malay. Tinitigan ang kanyang gwapong mukha, mahinang nagtanong, masaya ka ba sa batang ito? Hinaplos niya ang kanyang halos hindi nakikitang tiyan, patungkol sa lalaki na kinakabahan. Saglit na natigilan si Benjamin bago siya napabuntong hininga. Ano ang iniisip mo? Anak natin ito, kaya natural na masaya ako tungkol dito. Sa sagot nito, nakahinga ng maluwag si Erisa. Magpahinga ka muna, hindi pa naman pupunta si Edwin dito. Gigisingan kita kapag may dala siyang pagkain. O may gusto ka bang kainin ngayon? Kung oo, bibili ako para sa'yo. Kinuha ang kamay niya na may nakadikit na IV needle, hinimas-himas ito ni Benjamin. Hindi, okay lang. Kaya kung maghintay, kumain na si Erisa sa horse ranch, kaya hindi pa siya gaanong nagugutom. Niyakap siya ni Benjamin. Kung ganoon, matulog ka na. Tumango si Erisa. Ang isa ay mas madaling kapitan ng antok habang naka-if-drip, kaya nakatulog siya nang wala sa oras. Nanatili si Benjamin sa tabi ng kama ng ospital ng ilang oras. Nang masiguradong mahimbing na itong nakatulog, itinago niya ang mga saplot sa paligid niya bago tumayo at lumabas. Pumunta siya sa opisina ng doktor at inusisa ng detalyado ang kalagayan ni Erisa. Doktor, maaari ba siyang ma-discharge pagkatapos ng IV infusion? Walang sabi-sabi na gusto niyang ilipat siya sa sarili niyang ospital. Parehong nandoon sina Darius at Mary, kaya mas madaling alagaan silang magkasama. Bukod doon, mas magiging komportable rin siya kung mananatili siya sa kanyang ospital. Ang mungkahi ko ay manatiling na ospital siya ng 1 o 2 araw para maobserbahan. Pagkatapos, maaari siyang umuwi at magpagaling kapag ang kanyang pagbubuntis ay naging matatag. Sa ngayon, hindi ipinapayong ilipat siya. Matapos pakinggan ang sagot ng doktor, wala nang ibang nagawa si Benjamin kundi iwaksi ang planong ilipat si Erisa pabalik sa kanyang ospital. Pangunahin ang kanyang kalusugan. Hintayin natin na bumuti ang kalagayan niya bago siya ilipat pabalik. Kabanata 140. Nasa ward ni Darius si Sean nang makatanggap siya ng tawag mula kay Benjamin. Boss, maginhawa ba para sa iyo na makipag-usap ngayon? Sa tunog ng mga boses ng mga bata mula sa kabilang dulo ng linya, hinimok ni Benjamin si Sean na maghanap ng mas angkop na lugar para ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Napansin ni Sean ang kalubhaan ng kanyang tono at nagdahilan sa labas ng ward. Si Darius at ang 5 maliliit na bata ay nakatingin sa kanya sa kanyang paglabas. Nang malayo na si Sean sa ward, sumagot siya, ano iyon, boss? Kailangan kong pumunta ka kaagad sa second hospital. Ano bang problema, boss? Okay ka lang. Nanlaki ang mata ni Sean nang marinig ang sinabi ni Benjamin. Asawa ko ito. Mukhang nagpapakita siya ng senyales ng pagkalaglag. Halika dali. Sandaling ikinwento ni Benjamin ang kalagayan ni Erisa at hinikayat si Sean na pumunta sa kanyang daan. Pupunta ako doon sa lalong madaling panahon. Nagulat si Sean. Lumingon siya at sinalubong siya nang makitang nakatayo sa likuran niya si Zachary. Mr. Bailey, bakit ka pinatawag ni Daddy? Si Zachary ay napakatalino, at ang kanyang matalim na tingin ay sinusuri si Sean. Tinapik ni Sean ang ulo niya. Walang dapat ipag-alala. Kailangan kong dumalo sa isang pulong ngayon. Bakit hindi ka bumalik at makipaglaro sa iba? Nang ilihim sa maliit na bata ang katotohanan, pumunta si Sean sa kanyang opisina para kunin ang kanyang medical box at nagbigay pa ng ilang mga table tasks para sa pagpapatatag ng pagbubuntis bago pumunta sa ospital. Nangunot ang mga kilay ni Zachary sa naguguluhan na kalagayan ni Sean. Nagmamadali si Mr. Bailey pagkatapos ng tawag ni Daddy. Ibig sabihin, may nangyari. Ano kaya ito? Nakakunot ang noo ni Zachary habang sinusubukang alamin ang posibleng dahilan ng mabilis na pag-alis ni Sean. Baka masaktan si Mommy. Bumilis ang tibok ng puso niya nang bigla niyang sinubukang tawagan si Erisa pero hindi nagtagumpay. Sa sobrang pagkadismaya niya, naka-shutdown ang phone niya. Dahil dito, wala siyang pagpipilian kundi subaybayan ang lokasyon ni Benjamin ng maingat. Naningkit ang mga mata ni Benjamin nang magring ang security system ng kanyang telepono. Sino ang sumusubaybay sa akin? Napangiwi siya nang ipahiwatig na ang tracker ay matatagpuan sa ospital na pag-aari niya. Narinig ba ng mga bata ang usapan namin ni Sean?
Na-deactivate ni Zachary ang tracking system nang matukoy niya ang kinaroroonan ni Benjamin at agad na inilipat ang screen sa footage ng mga surveillance camera ng second hospital. Walang ideya si Sean kung ano ang pinagkakaabalahan ni Zachary at nakarating na siya sa second hospital. "Boss, okay lang ba si Mrs. Graham?" Tanong ni Sean nang tumuntong siya sa ward. "Hindi man lang." Nag-aalangan na iligpit ang mga daladala niya. "Tingnan mo siya." Binigyan ni Benjamin ng puwang si Sean para siyasatin si Erisa. Umupo si Sean at sinukat ang pulso ni Erisa habang mahimbing pa rin itong natutulog. Sa sandaling nakita ni Benjamin ang malungkot na ekspresyon ni Sean, ang puso ng una ay kumurot sa pag-aalala. May mali ba? Paano ito? Sa pagkabalisa, inutusan niya si Sean na ipaalam sa kanya ang tungkol sa mga resulta. Ang kondisyon ng bata ay hindi matatag. Lumingon naman si Sean kay Benjamin. "Nagdugo ba siya?" Tumango si Benjamin. "Sinabi niya sa akin na may kaunting pagdurugo." Ipinaliwanag muli ni Benjamin kay Sean ang kalagayan ni Erisa at sinabi sa kanya ang tungkol sa diagnosis ng doktor. Saglit na nag-isip si Sean at pinayuhan, siguraduhin na marami siyang pahinga. "Tatanungin ko ang doktor tungkol sa mga resulta ng pagsusulit. Magkita tayo mamaya." Inilinggan ni Benjamin ang kanyang ulo. Ibinaba ni Sean ang kanyang mga gamit at nagmadaling hanapin ang doktor para magkaroon siya ng detalyadong pag-unawa sa kasalukuyang kalagayan ni Erisa. Namilog ang mga mata ni Benjamin nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang anak. Naglakad siya papunta sa balcony bago ito kinuha. "Zachary," sabi niya, "nasaktan ba si Mommy?" Gaya ng inaasahan ni Benjamin, ang desperadong boses ni Zachary ay naglakbay mula sa kabilang linya. Napagpasyahan niyang huwag nang tanungin kung paano nalaman ni Zachary. Magaling siya. Nagpasya si Benjamin na ilihim kay Zachary ang katotohanan sa ngayon. "Nagsisinungaling ka. Nakikita kong nasa ospital kayong lahat." Ngumisi si Zachary, hindi inililihim ang katotohanan na siya ay nag-espiya sa kanila. Nilaibat ng tingin ni Benjamin si Erisa na nakahiga sa kama. Napakatalino ng batang ito para dayin. Nag-isip siya kung sasabihin niya ba ang totoo o hindi. "Aalamin ko ang sarili ko kahit hindi mo sabihin sa akin." Banta ni Zachary. Napabuntong hininga si Benjamin. "Huwag kang mag-alala. Ayos na ang mommy mo ngayon. Kumain lang siya ng masama." Naisip ni Benjamin na mas mabuting ibunyag sa mga bata ang pagbubuntis ni Erisa sa ibang pagkakataon.